Isang unfriendly act. Ganito inilarawan ng Department of Foreign Affairs ang pagbabawal ng Beijing na pumasok ng Chinese mainland, Macau at Hong Kong si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at kanyang pamilya dahil sa kanyang mga pahayag kaugnay ng West Philippine Sea. Pero para sa kalihim, hindi magiging hadlang ang ibinataw na sanctions ng China para gawin ang kanyang trabaho at tungkulin. Nagpapatrol, Bianca Dava. Hindi natitinag si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. matapos na i-ban siya at ang kanyang pamilya ng China na makapasok sa Chinese mainland at special administrative regions ng Macau at Hong Kong. Inanunsyo ito ng Chinese Foreign Ministry nitong Huwebes dahil sa umano'y mga irresponsableng pahayag ng kalihim laban sa China na nakasira sa kanilang lehitimong interes at sa ugnayan ng China at Pilipinas. Bukod sa entry ban, ipinagbawalan din ang kanilang mga mamamayan at Chinese organizations na makipagtransaksyon at makipag-ugnayan sa kanila. Ayon sa kalihim, karapatan naman ito ng Beijing, pero binigyang diin niya na karaniwan itong tinatarget ang sino mang nagsasalita laban sa mga gawain nito. Ayon pa kay Teodoro, tuloy lang ang pagganap niya sa tungkulin at pagtaguyod sa interes ng Pilipinas. Pero bago pa man ang formal na anunsyo ng Beijing, may binitawan ng pahayag si Teodoro. Wala akong asset sa China at wala akong balak pumunta doon. May balak sana ako kasi gusto ko talagang dumalaw. Sarap ng pagkain, mabait ang tao. Pero natatabunan ito sa klase ng gobyerno na mapaniil na meron sila. Itinuturing ng Department of Foreign Affairs na isang unfriendly act ang hakbang ng China. Ayon sa DFA, hindi ito makatutulong na mapalakas ang tiwala at mapanatili ang maayos na ugnayan ng Pilipinas at China. Mga sinabi ng China is their sovereign right. However, we are of the view na hindi tama yan. Sa pag-uugnayang ng mga bansa, tingin namin hindi tama yung pag-ban nila kay Secretary Teodoro at sa kanyang pamilya. Tiniyak ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na hindi pinag-iisipan ng Maynila na suklian ng katulad na parusa ang Beijing. Kung gusto nating i-ban a certain people, it's the sovereign right of the Philippines. Pero we'll still try to discuss with the Chinese authorities. Hindi natin ginagawa yan. I mean, we've never imposed any sanctions. And kung meron man, then kung meron silang pagkakamali, then we have a diplomatic protest. Buo naman ang suporta ng Armed Forces of the Philippines sa Defense Chief sa harap ng hakbang ng China. Ang mga pahayag nila ni Teodoro kaugnay ng West Philippine Sea ay nakabase sa international law, sa 2016 Arbitral Award at sa mga karapatan ng Pilipinas. Para sa AFP, ang Chinese sanctions ay layong manakot at patahimikin ang mga naglalantad sa mga ilegal na pinagagagawa ng China sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pero hindi nila mapipigilan ng anumang foreign pressure na tuparin ng sandatahang lakas ang tungkuling ipagtanggol ang soberanya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Bianca Dava, ABS-CBN News.